Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa unang mga kronika, Kabanata 29, talata 1 hanggang 4. Ito po ang nakasulat. Pagkatapos sinabi ni Haring David sa lahat ng mamamayan ng Israel, ang anak kong si Solomon na pinili ng Diyos ay bata pa at wala pang karanasan. Malaki ang gawain na ito dahil ang ipapatayong gusali ay hindi para sa tao kundi para sa Panginoong Diyos. Ginawa ko ang lahat para maihanda ang mga materialis para sa templo ng aking Diyos. Maraming ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy, mamahaling bato na onyx at iba pang mamahaling hiyas at mga batong may iba't ibang kulay at marami ring marmol. At dahil sa kagustuhan kong maitayo ang templo ng aking Diyos, ibibigay ko pati ang personal kong mga ginto at pilak, pugod pa ang mga materialis na naipon ko para sa banal na templo. Ang ibibigay ko ay ang 100 toneladang ginto mula sa Ophir at 25 toneladang pilak. Ito ay gagamitin pangtapal sa mga dingding ng templo. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking lalahad ay mula sa aklat ng unang mga kronika, Kabanata 29, talata 5 hanggang 8. At sa iba pang bagay na gagawin ng mga mahuhusay na platero, sino sa inyo ngayon ang kusang loob na magbibigay para kay Yahweh? Sumang-ayon agad ang mga pinuno ng mga sambahayan, ang mga pinuno ng mga dipi, ang mga pinuno ng mga hukbo, at ang mga katiwala ng hari. Kusang loob silang nagbigay. Ang natipon para sa gagawing templo ay 175,000 kilong ginto, 350 kilong pilak, 630,000 kilong tanso at 3,500,000 kilong bakal. Ipinagkaloob nila ang kanilang mahalagang bato sa kabangyaman ng templo ni Yahweh na nasa pamahala ni Jehiel na mula sa angkan ni Gerson. Ito po ang salita mula sa ating Panginoon. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng unang kronika, chapter 29, verses 9 to 12. Nagalak ang mga tao sa mga pinuno nila dahil kusang loob at taos puso silang nagbigay para sa Panginoon. Labis din ang kagalakan ni Haring David. Ang panalangin ni David. Pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng mga tao. Sinabi niya, O Panginoon, Diyos ng aming ninuno na si Jacob, sa inyo ang kapurihan magpakailanman. Sa inyo, Panginoon, ang kapangyarihan at kadakilaan, ang kapurihan, katagumpayan at karangalan, sapagkat sa inyo ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Kayo ang hari, O Panginoon, at higit kayo sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Kayo ang namamahala sa lahat ng bagay. Makapangyarihan kayo at kayo ang nagpapalakas at nagbibigay kapangyarihan sa sinuman. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa unang kronika, chapter 29, verse 13 to 16. Ngayon, O aming Diyos, pinasasalamatan namin kayo at pinupuri ang inyong kagalang-galang na pangalan. Ngunit sino po ba ako at ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng nag-uumapaw na kaloob gaya nito? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lang namin sa inyo ang ibinigay ninyo sa amin. Nalalaman nyo na pansamantala lang kami rito sa mundo gaya ng aming mga ninuno. Ang buhay namin ay gaya ng anino na hindi nananatili. O Panginoon naming Diyos, ang lahat ng ibinigay namin sa pagpapatayo ng templo para sa karangalan ng inyong banal na pangalan ay nagmula sa inyo. Pagmamayari nyo ang lahat ng ito. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ay makikita sa unang kronika, kapitulo 29, versikulo 17 hanggang 20. Ito po ang sinasabi. O aking Diyos, alam ko pong sinasaliksik niyo ang aming puso at nasisiyahan kayo kapag nakikita niyong tapat ito. Kaya tapat at kusang loob ang pagbibigay ko sa inyo ng mga bagay na ito. At nagagalak po ako dahil nakita kong kahit ang mga mamayan ninyo narito ay kusang loob na nagbigay. O Panginoon, ang Diyos ng aming mga ninuno na sina Abraham, Isaac at
Jacob. Lagi niyo po sanang ilagay sa puso ang mamamayan ninyo ang naising ito at tulungan niyo po sila na maging tapat sa inyo. Tulungan niyo rin po ang mga anak ni Solomon na lalong maging tapat sa pagsunod sa inyong mga utos, katuruan at mga tuntunin at paggawa ng lahat ng ipinatutupad ninyo tungkol sa pagpapatayo ng templo na aking inihanda. Pagkatapos sinabi ni David sa lahat ng mga tao, purihin niyo ang Panginoon na inyong Diyos. Kaya pinuri nilang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Yumukod sila at nagpatirapa bilang pagparangal sa Panginoon at sa kanilang hari. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 29 verses 21 to 25. Solomon acknowledged as king. The next day, made sacrifices to the Lord and presented burnt offerings to him, 1,000 bulls, 1,000 rams, and 1,000 male lambs, together with their drink offerings and other sacrifices in abundance for all Israel. They ate and drank with great joy in the presence of the Lord that day. Then they acknowledged Solomon, son of David, as king a second time, anointing him before the Lord to be ruler and Zadok to be priest. So Solomon sat on the throne of the Lord as king in place of his father David. He prospered, and all Israel obeyed him. All the officers and warriors, as well as all of King David's sons, pledged their submission to King Solomon. The Lord highly exalted Solomon in the sight of all Israel and bestowed on him royal splendor such as no king over Israel ever had before. The word of the Lord. God bless. So muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon, no? Narito po muli tayo sa pagpapatuloy ng sa nating devotion na ginagawa sa bawat araw. At ang ating pong basahin ay ang 1 Chronicles chapter 29 verse 26 to 30. So sabi po dito, si David na anak ni Jesse ay naghari sa buong Israel, 40 taon siya naghari, 7 taon sa Hebron at 30 taon naman sa Jerusalem. Nabuhay siya ng matagal at namatay na mayaman at marangal. Si Solomon ang humalili sa kanya bilang hari. Ang lahat ng pangyayari sa buong panahon ng paghahari ni David ay nakasulat sa mga aklat ng mga propetang sina Samuel, Nathan at Gad. Sa mga aklat na iyon, nakasulat kung paano siya namahala, gaano kalawang ang kanyang kapangyarihan at mga nangyari sa kanya sa Israel at sa lahat ng mga kaharian sa paligid. So dito po natin makikita, no, na talagang halos 4 na dekada, no, na si Haring David ay naghari. At dito makikita po natin na si Haring David ay nagsimula po talaga siya sa pagiging isang pastol hanggang siya ay namatay, no, na isang mayaman at marangal. At dito natin makikita yung pangako ng Panginoon kay David na ang hahalili sa kanya bilang hari ang kanyang anak ay nangyari po. So dito po natin makikita kung gaano katapat yung ating Panginoon. Yung anuman yung pinanggalingan ni David sa kanyang kapanahunan ay sa pagpapatnubay ng Panginoon, no, si David ay namatay na nandun yung karangalan at nandun yung pagiging mayaman. So lahat po ng ito ay buhat sa Panginoon. Anumang meron tayo, ito po ay buhat sa ating Panginoon. So purihin po ang Panginoon and God bless everyone.